Ma'am, in Batangas, you raised the death of Representative Luis Dro and her husband to your husband. Do you intend to file a case for the non-payment of the debt? Well, that is something that my husband should decide on, and his office as well, because it's not entirely a debt to him, but to the law office. Pakiusap ko po sa inyo, huwag po ninyong gagawing listahan o talaan ng mga magnanakaw at corrupt na politiko ang inyong balota. Mabuhay ka, Tony Vic, anak na to. Huwag niyo pong gagawing listahan. Huwag niyo kong gagawing listahan ng mga magnanakaw ang inyong mga balota bukas. Napanood nyo naman ho yun, mga kababayan. Ngayon meron ho tayong kaisa-isang pakiusap bago matapos ang kampanya na to. Mangyaring pakishare ho itong video na to na kung saan magpapasalamat ho itong si Atty. Vic Rodriguez sa lahat ng mga kababayan natin na tumulong sa PDP laban sa kanya, sa pangangampanya sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong ambush interview nitong si Vice President Sara Duterte, papasadaan din ho natin yan, mga kababayan. Ito na ho, umpisahan na ho natin to sa mga bago lang pala sa PH Update. Alam nyo na ho yan, at sa mga datihan na, di maraming salamat. At alam ko, isa ho kayo sa tumulong kay PH Update na ikampanya ang ating mga kandidato dito sa PH dito sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng nag-share ng video na to, ngayon pa lang, meron na kayong tigi 1 milyon sa akin na palakpak. Yan. Kung gusto nyo ng tigi 1 milyon na palakpak, i-share nyo na ho itong video na to. Ika nga. Ito, rekta na ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Sobrang ano ho tayo dito sa mama na to. Isa ho to sa mga kandidato na kung saan nakita ho natin, iba ho talaga ang build niya. Ika nga. Iba ho ang build nito Balance, kumbaga sa mga, sino yung mga gamer dyan? Meron kasi pagdating sa laro pagdating sa games hindi ko alam kung lahat makaka-relate dito. Kung hindi kayo makarelate, di hayaan na ho natin. Sa bagay, puro mga senior citizen nanonood sa atin. O sige, anuhin ko na rin, pasadahan ko. Sa laro ho kasi, yung mga nag-online game, ano ho yan, kumbaga merong build yan, merong mga karakter na yan. Meron kong tawaging int type o yung mga intelligence type. Yan ho yung ika nga pagka dumamage yan, masakit. Meron naman mga ano yan, mga agi type, yung mga mabibilis. Napaghahalata na dito na talaga tayo. Meron naman ho kasing karakter na balance siya. Meron siyang dito, meron siyang ganyan. Kumbaga, itong si Atty. Vic Rodriguez, meron siyang talino, meron siyang tapang, meron siyang paninindigan, meron siyang prinsipyo. Kompletos regados. Hindi lang naman ho siya. Kumbaga dito sa video na to, ganito hong kalibre ng mga senador ang hinihahain ho namin dito sa inyo sa PH Update sa ating mga kababayan. At kung ngayon nyo pa lang ho narinig itong si Atty. Vic Rodriguez at yung 10 kandidato na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mangyaring ikonsidera nyo ho sila na iboto bukas tapusin ho natin itong ano na to, itong kampanya na to na talagang inumpisahan natin ng malakas. Tatapusin ho natin ng malakas. Hindi pwedeng inumpisahan natin ng malakas. Talagang antay nung umpisa, talagang parang lahat kaya nating sagupain, kaya nating sagutin, kaya nating banatan Hindi naman ho pwedeng ngayon patapos na yung eleksyon. Ngayon naman ho tayo manghihina. Inumpisahan natin ng malakas, tatapusin ho natin ng malakas. Ito na ho si Atty. Vic Rodriguez. Heto ho. Walang talo, matalino, mabait. Mas maganda kasi alam nyo, hindi naman kasi tayo makapag-suggest. Mas maigi pa wala ng background music. Pagka kasi nababasa yan ng YouTube, baka akala nila lumang video na Kasi, kumbinsid, ang ganda ng pakinggan Diba? Ating suportahan, Atty. Vic Rodriguez, pagkasenador, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. Atty. Vic Rodriguez, senador nyo. Ayun na naman yung platora na yan. Idirekta na ho tayo sa pagsasalita ni Atty. Vic. Inendorso din ho siya ni VP kaso kumakanta pa rin platora kaya tinanggal na yung mga singer na mukhang chaching, no? Diba, trabaho naman nila, hindi naman natin sila sinisisi, no? Hindi naman nila obligasyon na maging kumbaga, trabaho nila yan, gumawa ng kanta, pagka may kampanya at kailangan nila magpakaaso kay Lisa at kay Marcos Jr. Rekta ho tayo. Pero sabi naman nila, mabait.
Biglang cambio si PH. Pero sabi naman nila, mabait yung mga yan. Paala kayo dyan. Ito, si Atty. Vic. Mayong gabi, Davao! Mayong gabi, Mindanao! Mayong gabi, Pilipinas! Saludo, Atty. Daghang kaayong salamat sa inyong mabiabihon o mainitong pagdawat kanako. Marunong magbisaya itong si Atty. Vic. Mahusay, ha? Yan ang sinasabi natin. Kumbaga sa karakter, balancing yan. Palakpakan mo natin. Galing talaga. Ano yan? Ano yung mama na yan? Sabihin ko sa inyo. Napakalaking kawalan. Napakalaking panghihinayang, ha? Ng sambayan ng Pilipino kung sakaling hindi maging senador ang mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Please, share nyo itong video na to at yung pagsishare nyo, sabihin nyo sa kanila, hayaan nyo na yung host na yan. Huwag nyo pakinggan yung host na yan. Basta pakinggan nyo lang siya. Diba? Si Atty. Vic Rodriguez lang importante. Hayaan nyo yung PH update na yan, huwag nyo lang pasinin. Pakinggan nyo lang sasabihin niya, bakit dumadaldal pa rin? Ganyan. Show niya yan, hayaan nyo. Ako di ay ang inyong ubos na alagad, Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino at abogado, mitubag sa tawag, nga mamuno sa tinuod at maisog na oposisyon sa Senado aron batukan ang korupsyon. Matatapos na ho ang aming kampanya bukas, kaya kahit umuulan, kahit bumagyo pa, hindi ho ako papayag na hindi ako makapunta ngayong gabi upang magpasalamat sa inyong lahat, mga minamahal kong Dabawenyo, sa inyong pagtanggap at pagsuporta sa akin. Solid ka, Atty. Salamat din. Yung tipong wala na, tapos na, tama na yung pagkukumbinsi. Di ba? Nasabi na natin, nalatag na natin yung ating mga plataforma. Tama naman eh. Yung pinaka-final stretch, yaan pagpapasalamat sa lahat ng tumulong. Wala na. Hindi natataas ang rating o pwestuhan sa survey dito sa mga huling mga pagsasalita. Ha? Yung siguro ng mga banda January, February, March, April, yan pwede pa yan. Yung talagang pukpukan ng kampanya. Pero dito sa uli na to, dito ho tayo kumbaga, sabi natin ibang klase itong mama na to. Bumili po tayo. Sa totoo lang. At yung basta merong something dito kay Atty. Vic Rodriguez, kay Congressman Rodante Marcoleta, kay Senator Jimmy Bondo, kay Pastor Apollo Kibuloy, na sila yung hindi ba mga abusado, mga election pa lang makikita mo na merong mga hiya itong mga kandidato na to. Nakuha niyo ko yung sabihin na kung sakaling manalo sila may mga hiya sila. Hindi kagaya ng ibang mga kandidato, mga walang hiya. Anak ng tokwa. Naman, di ba? Ibigay naman natin doon sa mga Dabawenyo. Kasi yan, kay PH Update, forget, hayaan nyo si PH Update. Di ba? Yung mga Dabawenyo na tumulong, nag-share ng kampanya, tayo, wala ho tayo dito. Nandito tayo, i-recognize o hindi recognize, wala ho tayong pakialam. Ang atin dito makatulong sa ating bansa. Makatulong na makapaghalal ng mga dekalidad na senador. Hindi ho natin kailangan niyang pasasalamat. Ang atin dito, sana yung ibang mga kandidato, ipakita nila sa sambayan ng Pilipino, doon sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, yung pasasalamat na nandyan sila, hindi sila bumitaw, hindi nila iniwan yung mga binili ni Tatay Digong sa kanila. Tayo, wala ho tayo dito. Ano sabi ko sa PH Update? Mga isa lamang ho tayong usisero sa PH Update dito sa channel na to. Hindi ho natin kailangan ng recognition o kung ano pa man. Hindi ho natin kailangan yan. Ano lang yan, laway lang yan, mawawala lang yan, walang kwenta yan. Salamat kung ganon. Pero wala ho.
ang atin dito doon sa mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong na nagpakita ng totoong suporta sa 10 kandidatong itinaas niya ng kamay. Yun ang atin. Yang pasasalamat na yan ni Atty. Vic, ika nga, maraming kumbaga yung ibig sabihin kumbaga yung karakter niya dito nyo ho talaga siya makikita. Yun ho ang kinabiliban natin. Tuloy. Kay Tatay Digong sa ating parating na mayor ng Davao City. Salamat din sa aking kaibigan kay Mayor Vice Mayor Baste Duterte. Salamat, Mayor. Salamat. Salamat kay Vice President Inday Sara Duterte. Salamat kay Congressman Pulong Duterte. Salamat. Salamat kay Congressman Omar Duterte. Salamat sa aking kaibigan at kasama kong petitioner at naglantad ng maanumalyang 2025 national budget si Congressman Sid Ungab. Salamat sa lahat ng ating mga konsihal at muli salamat sa inyong lahat. Yung, di ba? Napakasarap pakinggan na yung talagang mga nagsakripisyo dito sa kampanya na to. Hindi ho yan. Yung mga vlogger, hayaan nyo na. Kasi wala namang vlogger kung walang manonood. Ika nga, kung wala ho kayo dito, kayong mga nakikinig, nagtsatsaga, umiintindi sa mga sinasabi ng ating mga kandidato. Kung wala ho kayo dito, kahit ano pang sabihin ho nila, wala hong kwenta. Pero dahil nandyan kayo, yung mga nakikinig kay Atty. Vic, nanonood dito sa PHFD, kung wala kayo, hindi ho tayo aabot sa bahagi ng kampanya na to na kung saan talagang namamayagpag ang ating mga kandidato. At nakita ho ng sambayan ng Pilipino ang prinsipyo at pagmamahal sa bayan nitong mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho ang atin dito. Yun ang pinaka masarap. Ika nga pagka pinapakinggan ko yung mga kandidato na talagang yung mga taga-suporta ni Tatay Digong ng mga OFW, mga nasa Pilipinas, mga nasa social media, talagang sagad-sagad ang kasi ano ho yan ibang klase ho yan. Yung merong trabaho yung mga yan pero nagawa pa nilang pakinggan, panoorin, i-share, ibahagi sa mga mahal nila sa buhay yung mga napapanood nila sa social media. Iba ho yun. Ika nga matinding pagpapasalamat ang dapat nating ibigay sa mga tagapanood. Kaya di ba sinabi ko sa inyo, ano ho talaga to, ito lang ang gusto ko sabihin sa share nitong video na to para makita ng ating mga kababayan na yung ating mga kandidato, merong hiya, merong pasasalamat. Meron ho silang kung tawagin, delikadesa, meron silang kahihiyan. Marunong tumanaw ng utang na loob. Yan ho ang ating mga kandidato. Di ba? Dahil yung pagtakbo nila na yan, hindi siya kang ano pa mang kadahilanan na para kay Tatay Diggs, kay BP, o para kung kanino pa man. Para ho yan sa sambayan ng Pilipino. Nagkataon lang na itong si Tatay Digong, ang gusto niya nakakabuti sa sambayan ng Pilipino na yun naman ang gusto ring mangyari ng ating mga kandidato. At nakita ho natin yan sa nagdaang administrasyon. Daming segue ni PH. Ang daming segue ni PH. Sumobra ka na PH. Magagawa natin. Ganun ho talaga Puta kayo sa iba. Panoorin nyo sila dyan. Marami sila dyan. Pwede kayong alis. Joke lang. Dito muna kayo, siyempre. Kukwentuhan pa tayo Di nyo pa nga sinare tong video, aalis na kayo? Nanto ka, di naman pwedeng ganun. Di ka pa nga nag-subscribe, aalis na kayo? Tinuturing ko pong isang malaking karangalan na mangampanya kasama kayong lahat. Yun! Tinuturing ko pong aking karangalan ipaglaban si Tatay Digong, ipaglaban si Vice President Inday Sara Duterte, ipaglaban kayo mga mahal kong Pilipino at ipaglaban ang Pilipinas. Meron lamang ho sana akong ipakikiusap sa inyo. Sa darating na Lunes, May 12, 2025, alam ho ninyo, paalala ko lamang, ang Senado ay kanlungan ng mga seryosong tao na siyang babalangkas ng seryoso sa mga batas
na magbibigay ng seryosong lunas at solusyon sa napakaraming seryosong problema nating mga Pilipino. Kanya sana ho, sa darating na Lunes, May 12, 2025, pakiusap ko po sa inyo, huwag po ninyong gagawing listahan o talaan ng mga magnanakaw at corrupt na politiko ang inyong balota. Mabuhay ka, Tony Vic. Anak na to. Huwag niyo pong gagawing listahan. Huwag nyo kong gagawing listahan ng mga magnanakaw ang inyong mga balota bukas. Actually, nung isang gabi pa tong video na to, di talaga natin in-upload. Talagang tinabi natin to para dito sa special na pagkakataon na to eh. Huwag nyong gawing listahan ng mga magnanakaw ang inyong mga balota bukas. Sino yung mga magnanakaw na yan? Yung mga nagsitandaan na lang sa Senado pero wala pa rin nagawa. Diba? Sila ho yun. Galit na si Atty. Gusto niyo bang magalit talaga si Atty. Huwag niyong galitin si Atty. Vic. Huwag niyong galitin. Diba? Galing. Magaling huyang mama na yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Kahit magkakalibel dito sa ano na to, sa pagdating sa galing. Tony Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondoc, mga abogado eh. Attorney Raul Lambina, yung mga yan kumbaga, pagdating siya usaping legal at usaping mga bagay na makakapaghatid ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Sila ho talaga yung magkakalibel. Pero dun sa kabilang parlor, wala ho tayong asahan dyan. Huwag natin pag-usapan mga perwisyo sa bansa. Listahan o talaan ng mga tiwaling politiko ang listahan ninyo para sa Senado. Yo. Tulungan po ninyo ang ating bansa. Vote straight Duterte! Grabe. Sa Lunes ho, please exercise your right to vote. Go out and vote straight Duterte. At muli ho, paalala ko sa inyo, ang Senado ay isang institusyon kung saan ang mga batas ay dapat binabalangkas. Hindi po dapat gawing kanlungan o pahingahan o pasyalan ng mga korap at tiwaling politiko. Uulit-ulitin ko ho sa inyo ang aking pakiusap. Pahalagahan ninyo ang inyong boto, pahalagahan ninyo ang inyong balota. Huwag ninyong gawing listahan at talaan ng mga korap at tiwaling politiko ang inyong balota sa Lunes. Alam nyo kung bakit tayo nabibilib? Alam ko walang ghostwriter yan. Alam ko walang ghostwriter yan. Nasa bumbunan ho niya yung mga sinasabi niya na yan. Pustahan tayo, napapalakpak kayo nung narinig niyo yung mga sinabi niya. Kung si Kong Dante, meron siyang ideya na bawat pamilyang Pilipino na hindi lalampas sa 2,000 ang kanilang konsumo sa kuryente, libre na. Pero itong mama na to, sabihin ko sa inyo, ibang level ho ito. Ibang level, sabihin ko sa inyo mga kababayan. Walang ghostwriter. Ano pagka sinabing ghostwriter yan? Si Pacquiao, yan si Soto. Pagka magtalumpati ang mga yan, sinong mga walang ghostwriter? Si BP Sara. Pagka meron linabas yan sa bunganga niya, galing sa utak niya. At kung yung sinulat na yan ng kung sino man hindi pasado sa standard niya, hindi ho nila yung babasahin. Si Tatay Digong, tinatapon niya sa basurahan. Sinasabi niya na lang, pinaghirapan nito nung nagsulat kagabi, kaya kailangan kong basahin kahit paano. Yan yung mga pagka nagsalita, nanggagaling dito sa chess. At isa yan, si Atty. Vic Rodriguez. Sana itong video natin na to, bukas makikita nyo pa rin naman ho ito. Itong mga gumagapang-gapang na sa gilid. Pero sa 13, wala na ho. Tapos na ika nga. Kung ano man ang maging resulta, ako din ho taus-pusong nagpapasalamat sa ikabuturan
channel ng PH Update ng ating puso, maraming salamat ho. Hindi o biro ang ating pinagdaanan dito sa 2025 midterm election. Di o kagaya ng 2022, medyo relax lang, yung tipong yung mga kalaban iisa lang. Pero dito kaliwat kanan, di mo na malaman kaya kailangan maingat kung sinong mga pakikisamahan, di ba? Kala mo kakampi, kalaban pala. Marami yung ganyan ngayong mga panahon na to, kaya mag-ingat ho tayo. Ngayon, kung naghahanap kayo ng kakampi, may marirekomenda ko huyang 10 na yan sa inyo. Kung di nyo pa ho, wag yun, ano ho yun paulit-ulit nating sinusubukan yung mga kandidatong mga falsipikado kagaya ni Soto at Lacson. At muli ho, ang aking pong numero, madaling tandaan, number 56, 56 sa balota. Ako po muli, ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Vic Rodriguez! Grabe naman. Makapanindig makapanindig laman di ba? Makapanindig laman yung mga litanya nitong si Attorney Vic Rodriguez. Sinasabi ko sa inyo, kung nagkahanap kayo, ika nga ng good quality senatorial candidate, andyan ho sila sa harap nyo. Meron dyan si Pastor Kibuloy, pastor, may prinsipyo, hindi mabibili ng pera. Ayusin natin ang Pilipinas. Si Pastor Kibuloy, di ho magnanakaw yan. Yan ang magiging konsyensya ng 10 na yan. Baka batukan niya kung sino man ang mga magsasalita dyan sa Senado na nagpapanukala ng pagnanakaw. Di ba? Hindi mabibili yan. Seminary nga, hindi binabili. Di ba? KOGC nga, di nabili. Tapos pagka naging senador pa siya, doon pa siya magpapabili. Kung maghahanap po kayo, PH, meron ka ba kandidato dito na talaga sigurado hindi mabibili ng pagka naupo? Lahat naman ho sila hindi mabibili. Si Atty. Jim Bondoc, subukan mong bilhin yan. May kalalagyan ka dyan. Yan si Congressman Rodante Marcoleta, lalo na. Ano ka dyan, ika nga, baka isa ako ka dyan. Yan mga kandidato natin na yan. Yan lang ho pakiusap ko dito sa video na to. Sana kumbinsihin nyo ho yung mga dapat kumbinsihin. Takutin yung mga dapat takutin. Na hindi mabibigyan ng tsokolate kung sakaling hindi iboto ang 10 kandidato ni Tatay Digong. Sa mga nakakarinig ng aking tinig, sana naman tumalima ho kayo. No? Pakiusap, please. Only one. Only one, please. Hindi siya, only one. Itong election na to. Itong election na to, maniwala kayo. Dito sa isang election na to, baka may misinterpret ako, baka akala nila si Atty. Lang. Only one. Dito sa isa na to, ako hindi ko ho laging tinataya yung aking dangal dito sa, meron. Dangal talaga. O sige, hindi ko tinataya ang pagtatiwala ng ating mga kasama dito sa PH Update. Lalong-lalo na dito sa mga ganitong klaseng eleksyon. Hindi ko tayo basta-basta ganon. Mahirap po yan. Pero dito sa isa na to, kung sakali na magnakaw ang kung sino mang mga kandidato niya pag napanalo kong natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag na-involve sila sa pagnanakaw, dilitan na ng channel. Matindi ho yan mga kababayan. Dilitan na ng channel. Pero dapat siyempre, masintensyahan sila. Di naman pagka, uy, PH, si na ganito, di umano nagnakaw siya, yung channel, hindi naman. Dapat papatunayan mo muna sa Sandigang Bayan, sa Ombudsman, o kung saan korte pa man na yung i-convict sila. Dilitan na ho ng channel. Ganon ho kalakas ang loob ko dito sa ating mga kandidato. Na hindi magnanakaw ang mga yan. O ngayon, kung hirap, no? Alam ko kahit ikaw na nanonood dito sa video na to, hirap ka na napapaisip ka na kung ano kaya ang susunod na kabanata sa lahat ng kabalbalan na to, lahat ng kaguluhan na to, ika nga.
Ano ang susunod na kabanata dito sa panggigipit ng administrasyon kay VP Sara? Ang paglaglag o pagkondisyon sa utak ng ating mga kababayan na nasa baba ang mga kandidato natin. Gayong kung titignan natin ang totoong simpatsya ng ating mga kababayan, ay talagang malakas ho ang ating mga kandidato. Ito na, masyado nang humaba yung pasakali mo PH update. Pakinggan mo na itong si VP Sara. Please, only one. Please naman. Ako ho, taus-pusong nakikiusap sa inyo. Sige, ganito na lang. Ito, ayoko talagang dito namimigay ako dito t-shirt. Kung sakaling may manalo sa mga kandidato natin. Pagka napanalo natin tong 10 na to, pipili ho tayo ng 10 subscriber natin na bibigyan natin ng tag sa 10,000. Nako, matindi ang PH. Pag nanalo ang 10 nating kandidato, mamimigay ho tayo ng 10,000 sa ating 10 lucky subscriber. Kung di ka pa nakasubscribe, sorry na lang. Diba? Parang leak na ata itong video. Dapat noon pa yan di ba? Yung deal natin, 10,000 kada isang subscriber. Pipili tayo ng 10 subscriber na bibigyan natin ng tag 10,000. 10,000 halik. Ito na. Pipi na mo tayo, pipi. Ma'am, do you have any comment sa impeachment case na final na Duterte party list against Marcos Jr.? Yes, hindi ako makakomment kasi unang-una, hindi ko alam na may nangyaring ganun. After the fact na lang ang filing, nalaman ko na merong final na impeachment sa kanya. And pangalawa, hindi ko nabasa yung Impeachment, articles of complaint. impeachment. Last na ma'am, the Marcos are undergoing spiritual sessions daw ma'am. Do you think tatablan pa sila or kailangan? Ano daw? Spiritual sessions daw ma'am. Para ma-enliven po yung mga the Marcoses. Well, sorry, I cannot comment. I do not know about the spiritual sessions as well. Sorry. VP Sara, ito po yung huling meeting ni Avance bago mag-election. Bakit po mahalaga ang Timos para sa inyo? Talaga po ba second home dito ni PRRD? Yes. Oo, second home ito ng pamilya namin dahil noong governor ang lolo ko ng Undivided Davao ay meron siyang bahay dito at dito siya laging namamalagi noong siya ay governor. And through the years, lagi din kaming nandito. At pinakamalapit siya sa akin in terms of politics dahil 2019 ay nagbigay ng 12-0 na votes ang Davao del Sur para sa HNP senators. Domingos Ma'am, I understand that you haven't read the impeachment complaint yet, but how confident are you that it will be dealt with in the same manner that yours was dealt with in the House of Representatives? Well, we don't expect that the House of Representatives will take it seriously, because most of the members of the House of Representatives are allies of the President. And impeachment is a political exercise. It's a game of numbers. So I don't expect anything to happen to that impeachment complaint. Ma'am, in Batangas, you raised the debt of Representative Luistro and her husband to your husband. Do you intend to file a case for the non-payment of the debt? Well, that is something that my husband should decide on, and his office as well, because it's not entirely a debt to him, but to the law office with other lawyers and associates. What did ang iniisip ko na oras na magboto is between 7 a.m. kung kailan open na siya for regular voters, between 7 to 8 a.m. Why Duterte 10, ma'am, aside sa protection niyo for impeachment? Ano pa ang priority? Yes, ma'am. Never ko sinabi, ma'am, na the campaign for the senators sa Duterte 10 is for the impeachment. Because as I said earlier, the impeachment is a different matter altogether
natanggap ko na kung ano yung pwedeng kahatnan niya. Pwede akong magbigyan ng guilty verdict, pwede akong mabigyan ng acquittal, and okay na ako doon because para sa akin napakalaki na bagay na mahalal by 32.6 million votes as Vice President. Ang nabigay At yun ho, ang hindi matanggap ni Tambaluslos na ganun kalaki ang nakuwang boto nitong si VP Sara. Di ba? Alam ho nila kung sakaling magkaroon ng laban, showdown sa 2028, hindi ho talaga sila makakakana dito kay Vice President Sara Duterte. Kung ako sa iyo, Senator, dito kay VP Sara, kasuhan nyo na yan si Luistro. Kasuhan nyo na yung ali na yan, no? Hindi nagbabayad ng utang, no? Ibang klase talaga tong si Luistro. May nalalaman pang pamano-mano, meron naman palang utang, di umano. Mali. Ito yan sa kabila. ko na explanation, ma'am, kanina kung narinig ninyo. Unang-una, kailangan Diretso Duterte plus 2, Camille Villar and Amy Marcos. Kasi para alam na nila, isang grupo sila, hindi na sila mag-away-away nang dahil sa politika. Ang pag-aawayan na lang nila ay kung saan at paano ilagay ang mga proyekto, yung mga ganun ang pag-uusapan nila, yung serbisyo sa bayan. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto, block voting siya, straight voting siya, ay mahirap habulin sa dagdag bawas sa dayaan sa computer. No? And then, pangatlo, ito yung mga senators na alam nila kung ano yung gusto ng bayan. Ang gusto ng bayan. Tayo dito medyo doon sa sinasabi na black voting mahirap dayain. Medyo mawalang galang dito kay VP Naniniwala tayo doon pagka black voting medyo mahirap dayain. Pero yung pagpapadala kay Tatay Digong diyan sa The Hague, Netherlands, napakahirap isipin. Mas mahirap pa hong isipin yung dayaan kaysa doon kay Tatay Digong mapadala siya sa Mas madali pang isipin yung dayaan na magkakaroon ng dayaan pero imposibleng mapapadala sa The Hague si Tatay Digong. 'Di ba? Sa dami na nagmamahal sa kanya, kaya nga nagpunta tayo doon eh. Kaya hirap ko siya, hindi ko tayo puro salita dito na mahal natin si Tatay Digong, mahal natin siya. Pero nung panahon na kailangan tayo ni Tatay Digong, wala naman tayo. 'Di ba? Kaya nagpunta ho tayo doon. Kung yun nangyari, itong election na to, ang sasabihin sa atin ng administrasyon, ganito lang hong ilalabas nila sa kanilang mga bunganga. Maliit na bagay. Bayan is ituloy ang nasimulan na pagbabago, yung tunay na pagbabago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I expect to see him tomorrow kasi Mother's Day. Nung inimbita ko sila sa group chat, tumuo naman sila. So, hindi ko lang alam kung nakauwi na siya sa Davao City or nasaan siya. Pero nung nagbigay ako ng... Si Kong Pulong, rockstar si Kong Pulong eh. Tindi-tindi ng kampanya dito sa Pilipinas, siya nandun sa Netherlands. Ganyan katindi ang kumpiyansa ng mga Duterte na hindi sila basta-basta matatalo dyan. Ganun sila kamahal ng mga Dabawenyo. Invitation for Mother's Day. After election na ho tayo makakapag-Davao. Matutuloy na rin, no? After election na ho. Ang dami ho natin inaasikaso, medyo nabibisi-bisi tayo, medyo meron ho tayong pinagkakabisi-bisiyan. 10,000 halik. Etong mukha na tong hahalik ho sa inyo. 10,000 beses. Ano lang, wala tayong binibili. Kahit babae, lalaki, lahat hahalikan natin sa mga subscriber. Lahat. Merong pang kasamang yakap yan. Kung isa ho kayo sa mga swerteng mapipili, basta manalo tong 10 na to, naku, pakay, halik, lahat, di ba? 10,000 subscriber ka ni PH Update. Yakap. Ganun lang yun. Di ko natitignan cellphone. Yakap, halik. Anak ng toko. Ganun lang naman ho yun. Pagka nanalo tong 10 na to. Paano naman PH kung 2 lang nanalo? 2 subscriber ang makakatanggap ng tagda 2,000 na yak. Para sa mama ko, umuo siya. Uy, yan, Mother's Day pala ngayon. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Sa lahat ng nanay, yung ano niyan, yung mga yung diba? Pagka panahong ganito, parang Valentine's Day din ho ito eh.
Ito ho yung panahon ng mga ano dyan, mga father, mga mother at saka father. Ano na, ika nga. Sabagay, wala nang batang nanonood dito, no? Patulogin nyo ng maaaga sila Junjun. Baka, hindi baka. Nandun talaga yon kasi sabi niya, okay, we'll see you. Message sa VP, Mother's Day. Yes, oo. Ang laki ng pasalamat natin sa ating mga nanay, no? Ako lalo na dahil yung trabaho ko ay demanding siya and it takes 24 hours, 7 days a week para sa akin dahil ang schedule ko ay nagdedepende sa schedule ng mga tao. Kaya mahirap siya para sa akin ang scheduling, lalong-lalo na meron akong 3 anak na kailangan palakihin at bantayan at nandyan yung nanay ko. In fact, very recent example sa appreciation ko sa aking nanay ay itong campaign na ito. 3 weeks akong nagbiyahe, nag-caravan, nag-Duterte caravan kami, Visayas to Mindanao to Luzon. Nandoon yung mother ko para magbantay sa youngest ko na anak na dala-dala ko siya sa kampanya, yung youngest ko, and sumama din yung nanay ko para siya yung magbantay sa aking anak. Ma'am, yung Mother's Day plans nyo, will it be lunch and then will it be strictly Mother's Day lang or do you expect na ma-bring up yung controversy, yung video ni Congressman Boy? Well, I do not know. I do not know what will be talked about tomorrow. Yung Mother's Day namin ay dinner siya tomorrow doon sa residence ng nanay namin. And I don't know what will be discussed. But kung ako lang pahuhulain kung ano yung i-discuss, I think the discussion will be about PRD in detention sa Hague. Okay, Charm Radio. Any representative? Last question na guys, ha? Yes, Ma'am Charm. Papahinga na itong itong ating VP. Ang dami yung tanong. Wala naman akong naririnig na tanong na kung saan talagang makapagdudulot ng pagbabago dito sa bansa. Puro chismis lang sa inyo. Dapat showbiz yung pinasok nyo, di politika Oo naman, Charm. Wala na. Yes, ma'am. Opo. Pareho, ma'am. No? In fact, my pillars are my parents. And a manifestation of that is yung nakita ninyo when I took my oath as Vice President. Ang kasama ko doon ay yung nanay at tatay ko na nasa likod ko silang dalawa. So, sila talaga yung dalawang pillars ko, nanay ko tsaka tatay ko. And of course, na merong pinagdadaanan yung isa ngayon, yung tatay ko, ay masakit din sa akin. Although sabi ko nga, ma'am, nabanggit ko na noon na masaya ako in a sense na kung tingnan natin ang good things about mga nangyayari, ay nagkaroon ako ng relasyon na father-daughter sa aking tatay. Dahil noon talaga ay wala talaga kaming, hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkikita at all. Kahit nung siya ay Pangulo, mabilang mo lang kung ilang beses kami nagkita. Pero doon sa Hague, halos 2 weeks kami araw-araw na nagkikita. And that was the most in my entire lifetime na mahaba ang usapan, na peaceful ang usapan, walang nag-argue, walang nag-aaway. And masaya. Pambihira talaga. Ibig sabihin, Bibi, pagka nung hindi pa nakakulong tong si Tatay Digong, healthy naman ho yun. Healthy naman yung ganun. Yung tipong laging siguro argumento, diskusyon na itong si VP at saka si Tatay Digong, no? Ayun na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Tapusin natin ang napakatindi nitong election na to, nitong kampanya na to. At ang aking masasabi, ang aking pangtapos na ending salvo, pasasalamat sa mga kasama natin dito sa PH Update, sa mga bagong subscribe, sa lahat ng mga kasama natin. Maraming salamat po dito. Sa lahat na sumusuporta sa atin, mga kamag-anak, mga
mga kaibigan, nakilala dito sa space na to. Maraming salamat sa lahat ha. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagtulong-tulong para ikampanya itong 10 kandidato nitong si Tatay Digong. Di naman ho tayo aabot dito sa punto na to kung hindi dahil sa inyo. No, hindi tayo aabot diyan. Hindi tayo aabot ng ganyang karami ang nagtitiwala sa 10 kandidato na yan kung hindi dahil sa inyo. Dahil ho yan sa pagbabahagi niyo ng inyong kaalaman kung anong kayang gawin ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So always, mahalin ho natin ang Pilipinas. Maisog! Kala nyo si Atty. Victor, no? Si PH to. Maraming salamat ho mga kababayan.